Good morning guys, happy 4th of July. Happy Independence Day dito sa Amerika. 4 na taon na kami dito. Ano bang pakiramdam sir ng 4 na taon na nandito? Hindi ko rin na ma-explain eh. Parang ang bilis. Parang wala lang, ganun lang. Ang bilis kasi lumipas talaga ng oras dito sa Amerika guys. If you're always looking forward sa susunod na mangyari, example, looking forward kayo dun sa extra shift nyo, looking forward kayo mag day off, ang bilis lang agad lumipas. Kaya hindi nyo may imagine na 1 taon na pala ako, 2 taon na pala ako, ganun. So ayun, merong lang nagre-request, gawan ko lang agad ng video. Meron lang nagre-request si Brother RNAJ na nagre-request siya na gawan ko daw ng insight and footage sa work para makita daw niya yung rehab setting. Bro, hindi ko alam kung kaya kong mag stealth mode sa sa work at pasadahan ng konting footage doon. Siguro oo, gagawin ko ng yun, para may imagine mo lang yung setup namin sa rehab. Pero of course, dahil sa HIPAA, hindi tayo kukuha ng mga pasyente, hindi natin dapat sila kuhanan. And yung mga medyo may sensitive na may mga pangalan ng facility sa basta may ma-expose na kung ano man pangalan, kailangan natin takpan. So ayun, pipilitin kong gawin yun. And meron din nagre-request sa comment section na gawan ko daw ng content ang cost of living dito sa Maryland. So magre-react lang muna ako doon. Ang cost of living dito sa Maryland, malaki po kasi talaga yung Maryland. Merong Maryland na kasama siya sa DMV region. Ang ibig sabihin ng DMV region, yung parang kasama siya sa parang ng Washington DC, mga sanga-sanga ng Washington DC. Meron kasi ang Washington DC kasi parang 60% kinuha nila ang land ng Maryland and 40% kinuha nila ang land ng Virginia. So kaya nabuong Washington DC ayon sa history. So in today's video, dalawang topic to. Ikikwento ko sa inyo yung parang setup namin sa rehab. Kahit wala pa akong footage, gawa natin ng ibang vlog yung rehab setting footage. At saka yung konting masasabi ko lang sa sa cost of living dito sa Maryland. Actually, mas mataas yung cost of living dito sa DMV region. Yung Washington DC, alam niyo naman, parang mala New York din ang dun cost of living. Tapos yung Virginia, parang mga residente sa Virginia, mga mga nagtatrabaho sa federal building Yan. Iba yung reputation ng Virginia, parang untouchable parang ganun Tapos yung part na Maryland na kasama siya sa DMV, medyo alam niyo yun. Dito kasi kung nasaan kami, siya, DMV dito, DMV region. Tapos babatiin ko lang yung mga napapadaan dito sa channel ko, Si Chester 494. Natawa lang ako dun sa comment niya kasi yung dun sa sa mga sumpa-sumpa sa work. Kasi 'di ba na mention ko sa inyo sa yung last vlog natin, kung may na-experience ba kayong parang nagkakaroon ng sumpa yung duty nyo kapag may suot kayong certain na brand ng sapatos. Yung sa kanya kakaiba naman.
Depende daw sa suot ng ng underwear niya. Pag daw suot niya yung red na underwear, may code trauma daw. Pag blue daw, may code blue. Pag gray daw, may toxic daw ang duty. Kakaiba no? Alright, tatanggalin na natin ng charge para makalibre tayo ng gamit ng hindi gumagamit ng gasolina. Gusto ko lang batiin yung mga napapadaan sa channel, no? Si Nurscan, napadaan ka dito. Sabi niya, ganda daw ng Maryland, Charis. Ako hindi nyo kilala si Nurscan, napapanood din namin siya. Okay yung mga content niya kasi nagbibigay siya ng opinion niya sa sa pamumuhay dito sa Amerika as a nurse. So, may napapanood kami yung mga kina-compare niya about Middle East. Ayan. And yung pamumuhay sa Middle East, kung okay ba mag-transition from Middle East to US. O kung alam ko marami dyan na Middle East na nurses na gusto mag-transition dito papunta sa US. Panoorin yung mga content ni Nurscan. Mga syalak. And guys, gagawan natin ng part 2 yung content ko na na kahit ba maluho ka, kaya pa rin ba makaipon dito sa US. Kasi napanood ni ng wife ko, si Nika, sabi niya, hindi daw siya satisfied dun sa video kong yon. Marami pa daw siya maidadagdag. So, antayin natin yung mga niya, mga masasabi pa niya, and gagawa tayo ng part 2 nun. So uunahin ko na yung yung tanong na sagutin yung tanong na yung cost of living dito sa Maryland. Actually guys, umpisa natin. Sigurado ako yung mga groceries, ganyan, halos para-parehas na yan kahit saan kayong state magpunta, depende na yan sa percentage ng tax. Pero kung yung mga small items lang naman na ganun, minsan hindi na rin ramdam yung yung mga presyo kung kung mas mataas yung bilihin dito sa isang state na to kasi halos sa sahod natin maliit lang yun, halos parang hindi mo ramdam yung tax added na value dun sa mga groceries. Pero ramdam mo kasi talaga yung cost of living sa isang state kapag yung usapang yung mga cost na ng mga rent, yan, ganyan. Dito sa DMV area, dito sa Maryland DMV area, kung nasaan kami, specifically nasa Montgomery County kami. Nung bago-bago pa kami dito, nung naghahunting kami ng mga teka lang, nagpa-park kasi ako. Yung naghahunting pa kami ng ng apartment na matitira namin, ayon sa research namin, last year to hindi ko lang alam ngayon, ang one bedroom apartment siguro nagre-range siya ng depende sa quality, at saka yung convenience ng location. Nagre-range niya siguro ng, sabihin natin, $1,500 to $2,000 per month. Yan. Hindi pa siguro kasama doon yung mga kailangan, mga obligadong on top of your monthly rent. Katulad nung isang tinignan namin dito na magandang apartment siya. Meron ding para charging station kung meron kayong electric vehicle, libre lang din. Magandang amenities, kung may party kayo, pwede kayong mag-reserve dun sa amenities nila. Amenity nila na parang may mga, basta maganda, may gym din. Nagkakalaga siya ng 1,800 per month. Pero on top of that, merong silang kailangan i-avail mo para sa internet
na hindi mo nga pwede i-negotiate na yung pinakamurang plan ng kukunin mo eh. Nakalista dun kung ano yung plan na yun yung recommended nila, na yun yung parang at actually hindi nga recommended eh. Yun yung dapat mong kunin andun sa contract, na parang somewhat parang $100 yata. Eh yung internet parang mabilis na yung ano eh, yung kukuha ka ng mga $50 to $70 per month eh. So naisip ko, okay, parang hindi lang 1/8 talagang binabayaran natin dito. Tapos on top of yung internet na kailangan yun ng kunin mo, meron pa yung mga ano, garbage disposal fee and mga kung ano-ano pang HOA o parang ganun, something na on top of that. So parang lumalabas na kahit 1,800 ang posted ano nila doon na price nila na babayaran mo per month, parang lumalabas na 2,100 ang binabayaran mo per month. Tapos kung magto 2 bedroom kayo, 2 bedroom to 3 bedroom kayo, siguro ang halaga dito sa DMV area, Montgomery County, nag-i-start na yan 2,000 pataas, 2,000 to 3,000 or parang ganun per month. Depende, katulad ng sabi ko, depende pa sa location. Convenient ba yung location na yun, marami bang andun, accessible ba siya sa public transport, malapit ba siya sa mga mga bilihan. The more na kasi malapit yung lugar, malapit yung apartment doon sa mga necessities, tulad ng malapit sa hospital, malapit sa mga convenience store, grocery store, gasoline station, basta lahat ng mga ng basic needs ng tao, malapit siya doon, mas mahal. Kasi parang yun ang selling point ng ng isang parang apartment or bahay. Yun naman ang pinakamalaking chunk ng money na mararamdaman mo yung sa cost of living yung sa rent eh. Tapos yung mga iba lang doon, gas, halos kaparehas lang naman yung gas dito sa kung saan kami nanggaling, sa Alabama parang. Ba't ko ba nikukumpara pa rin ngayon? Okay lang naman yung gas dito, hindi naman siya sobrang sobrang mahal. Hindi ko alam kung ano pa may dadagdag ko para alam mo yung ma-feel mo yung sa cost of living dito. Kasi ako parang ito talaga yung major na na mararamdaman mo yung cost of living yung sa rent talaga eh. Other than that, yung siguro lalagay natin sa cost of living na ang dami talagang matatry dito ng mga kainan. Kung mahilig kayo mag-eat out, ang dami dito, kaya medyo alam yun, masakit sa bulsa pero masarap sa tiyan. Ayun, bigla akong naisip, utilities. Sakto lang naman yung utilities dito. Si Nika kasi yung nagbabayad ng utilities namin. Kasi hati kami, ako yung sa car insurance namin, 2 sasakyan na. Tapos siya na lang sa utilities. Kasi halos parang nagko-compensate din eh. Parang equal. Yung kuryente dito, kaya naman eh. Ang nakuha kasi naming place dito, basement apartment, which is panalo na. Yung dun sa presyo ng 2 bedroom apartment is ka-presyo up. Yung presyo ng 2 bedroom apartment, 3 bedroom apartment na yung nakuha namin. Libre na sa amin yung internet, nilibre na nila. Pero ang nangyayari, hati kami sa landlord ng kuryente at tsaka tubig. Kaya parang lang, ang liit lang. Pero siguro kung kayo lang, siguro kasama na yung kasama na yung tubig tsaka kuryente, siguro rough estimate ko lang, siguro mga $150 to $200 per month.
Ganun. Kung di ako nagkakamali, i-clarify ko kay Nika yun. Ipapareview ko yung kung yung mga magkano talaga yung mga binabayaran. Pero ang lang, napaka lang, cheap lang. Bago ako makalimutan, usapang cost of living dito sa Maryland. Alam ko may mention ko lang kahit di pa ako nagpaalam. Mention ko lang si Tim Perez Vlog. Nandito rin siya sa Maryland pero Baltimore County. So, kung interested kayo dun sa lugar na 'yon, follow nyo si Tim Perez Vlog. Nandiyan lang siya sa Baltimore. So, alam ko meron siyang content about sa cost of living doon sa Baltimore. Para may idea kaya kung magkano yung cost doon sa county nila. Dito kasi sa Montgomery County, katulad nga ng sinabi ko, nakasama siya sa DMV region. Para siyang parang nagshi-share kung ano man yung project dun sa Washington DC na idadamay kung ano yung project nila na idadamay nila dito sa DMV region. Katulad ng public transportation and metro. Pag sabing metro, yun, yung train. So, kung gusto mo gumala, merong dito, access dito sa metro, train. Pwede mo puntahan yan. Magko-commute ka lang. From Maryland, gusto mo pumunta ng DC, gusto mo pumunta ng Virginia. Yun. Nagdadagdag din yun sa cost of living yung mga taxes na saan napupunta dun sa mga project nila ayun. Okay din, convenient din kasi kung gusto namin mamasyal pumunta ng DC, magpa-park na lang kami dun sa train station and then magte-train kami papuntang DC. Siguro parang from dito kasi sa kung nasaan kami ngayon, Gaithersburg, ay papuntang DC parang almost 1 hour din na train ride Pero convenient yan kasi nakaupo ka na lang naman Pati mga bus dito, convenient din. Actually, kahit saan naman kayo magpunta talagang it comes with a price. Kaya sir, hindi sa nag-comment, kung nagbabala kayo lumipat dito sa Maryland, I will suggest na mamasyal muna kayo. Makita nyo yung yung lugar. Ang hirap kasi ng nag-base lang kayo dun sa sinabi ng ng content creator na yon or sa kaibigan na ganto dito. Get a feel of it. Punta kayo dito, mamasyal kayo, punta kayong Washington DC. Kasi magkakadikit-dikit naman na yun Virginia and Maryland Pero kasi nako-compensate din naman, iba rin naman yung dito, yung sahod ng nurses, Siyempre mas tumaas. Kasi kung i-compare ko lang yung sahod namin sa Alabama, which is ang baba ng cost of living doon, siyempre medyo mababa rin yung sahod. Na sakto rin naman sa quality of living, afford. Ganun din naman dito. Medyo mahal na pero nag-adjust din yung yung salary. So, yung result ng lab test namin kahapon meron na. Tumaas lalo pa hindi naman lalo tumaas ng kaunti yung LDL ko. Hindi ko alam, kahit nagpapaaraw na ako at minsan dinadoble ko pa yung vitamin D ko na supplement, mababa pa rin yung vitamin D ko. Ewan ko bakit ganon. Pero nakakatuwa kasi yung hemoglobin A1C ko may improvement. Bumaba naman siya ng 0.3. Pero yun, nasa pre-diabetic pa rin ako, stage. Kailangan talaga mag-ingat-ingat na. Sunod, just in case na hindi ko magawa yung
mabigyan ko ng footage yung yung rehab facility kung saan ako nagwo-work ngayon. Ganito yung setup namin sa sa rehab. Well, inpatient rehab sila. Ito yung mga pasyente na from med-surg na na-assess na sila ng doon ng mga rehab doctor or siguro mga PT kung maganda ba yung yung kung ba sila, parang ka-rehab ba talaga sila, yung parang pagaling na ba sila. For example, karamihan sa amin mga stroke or mga ortho cases, yung mga tipong parang one step na lang pwede na kayo umuwi pero kailangan magpalakas muna ng konti. Sila yung mga mga nare-receive namin. So typical day at work, pag mga routine namin, pagpasok mo sa sa work, kukunin mo yung patient's assignment mo. Usually 6 ang ratio namin. 6 na patients. Minsan kung magpipito ka, baka may discharge ka na isa. Or madalas 6 yung pasyente mo, pag may discharge ka, bibigyan ka rin ng admission. So yun, 4 ang hallway namin, parang typical na north, south, east, west na mga wing. Ganyan. Tapos semi-private ang setup doon sa sa rehab dito. Shared, dalawang pasyente sa isang room. Kortina lang yung yung pagitan. So typical day shift na trabaho. Pagpasok mo, kuha kang patient's assignment, and then may huddle. After ng huddle, tatawagin ka na ng night shift nurse na na magbibigay ng report. So bigay sila ng report. Pag kapag bago yung set ng group mo ng mga patient, of course full report lahat. Pero pag kunwari kapalitan mo lang naman yung yung nurse kagabi, tapos papasok ka ulit, minsan update lang bedside shift report. Pero aminado naman tayo, minsan 'di ba, karamihan naman tayo mga nurses ayaw nating gawin yun. Pero ini-implement na sa amin yun, mga nagbe-bedside shift report. Pero kapag pag yung kapalitan mo lang naman yung kagahapon or kagabi, update lang, mabilisan lang kung may bowel movement ba ngayon, mga ganun, o kagabi, ganun lang. No changes, wala naman pain, nagbigay ako ng oxy kanina, parang ganun lang. Continue care, parang ganun lang. Of course, meron din kaming schedule ng therapy. So makikita mo doon kung may maagang therapy, kadalasan yun yung inuuna kong mini-med pass. Kunwari yung patient room room 300 ay may therapy siya ng 8:30. So anong oras na? Alas 7, 'di ba? Parang kuha ka ng report, matatapos yun mga 7:20. So yun yung mga inuuna namin, yung mga may maagang therapy, para hindi ka na makasabay sa therapy time. Minsan minsan may conflict, kunyari nagte-therapy na sila, or kunyari occupational therapy, halimbawa nasa loob sila, may activity na silang ginagawa, tapos papasok ka doon, magme-med pass. Minsan yung mga therapy, sasabihin nila na na lang, 15 minutes na lang ako dito, baka pwedeng tapusin ko na to. So yun, mas maganda kung na bibigay na muna namin yung lahat ng mga medications nila bago sila mag-therapy. Lalong-lalo na yung mga may yung mga may blood sugar check bago sila kumain ng breakfast. Yun na yung mga inuuna namin talagang i-med pass. Yan. Medyo talaga, parang Amazing Race talaga ang setup ng pagme-med pass sa day shift dito sa rehab. Kasi yun nga, sasabay yung yung therapy schedule, kaya inuunahan na namin para tapos na. Tapos
yun naman ang pinakamabigat dit na ano eh. I mean, yun naman yung pinaka-crucial na ano eh, na oras eh, yung pagme-medpass dito sa inpatient rehab. After that, yung mga may ano lang naman, babantayan mo lang yung mga may scheduled na mga ibang pain medicine. Minsan scheduled yung mga iba alas 2, gabapentin, mga ganun, mga iba-ibang ano pa. And then, madalas humihingi yung mga pasyente ng pain medication nila bago sila mag-therapy. Kasi para lang hindi sumumpong yung ano nila, kung ano yung masakit na part na ano ng katawan nila, para efficient yung ano nila, yung pagte-therapy nila. Yun, ganun. Halos lahat kami nakaabang sa mga ano, mga PRN pain medication kapag after na ng medpass. Yan, from sabihin natin tanghali hanggang ano na, hapon na. Yan, lahat kami nakaabang na yan pag may tumatawag na pasyente for their pain medicine, mga ganun. Parang ganun din siguro sa ano no, sa med-surg, no? Pero alam ko kayo dyan sa mga med-surg, meron kayong mga IV na mga ano eh, mga pain medication. Sa amin wala kami mga IV pain medication, talaga lahat oral lang. Meron naman mga nag-acute changes dito, mga sabihin natin mga nahihilo, bigla na lang ganun. Tapos meron pala silang history ng ano, yung brain bleed. So yung doctor minsan nagde-decide na sila na i-send na natin sa ER kasi may history siya ng brain bleed, baka mamaya may ano, hindi natin alam. So ganun yung mga sinesend out namin. Lalo na kapag yung mga sensitive sila sa mga oxycodone, mabigla na lang nagiging unresponsive ng medyo saglit. Yun, nagda-dial na kami ng 911. Well, actually, yung rehab facility namin, katabi lang talaga yung as in main hospital. Pero pag may sinesend kami pag may nira-rapid response kami at kailangan nila ng emergency treatment, nagda-dial pa rin talaga kami ng 911. Kahit nandyan lang yung hospital sa kabila. Ganun ang setup namin. Mga IVs dito, minsan nag-order sila to insert IV pag yung mga pasyente mababa mga blood pressure. Madalas din kami maka-handle ng mga may orthostatic hypotension, mga ganyan, bigla na lang ganun. Sasabihin sa'yo ng mga therapy kasi nagche-check din sila ng mga vital signs bago sila mag-therapy, yung mga physical therapist or occupational therapy. Tapos yun, pag nag-decide na yung doctor na for IV infusion ng normal saline, ganun, mag-i-start ka ng IV. Yan, dahil ako ma-extensive ang experience ko sa mga venipuncture, yan. Alam naman lahat ng mga katrabaho ko na ako yung mas doon. Kaya tinatawag nila ako kapag may mga kailangan nila ng tulong mag-insert ng mga IV, mga ganyan. Mga blood draw. Ano pa ba? Mga na cases dyan. Halos ganun lang. Routine na lang din yun. Medpass. Mag-aabang ka na ng mga pain meds. Kung sinong humihingi. Yun. Minsan habang nagme-medpass ka, sasabay yung may pasyente ka na sasabihin niya gusto niyang mag-toilet, no choice ka, kailangan tulungan mo. Tsaka medyo mahigpit sa amin yung mga fall risk, yang kung pag magta-toilet sila, kailangan talaga samahan mo, kailangan andun ka rin sa loob, aantayin mo talaga sila. Medyo ubos oras talaga, pero wala, yun ang policy sa amin eh. Yun, more on ADLs, assistants, mga ganyan. Assist mo sila gusto nila mag-toothbrush, mga ganun. Puro 8 ADLs and mga oral pain medicine yan. Kung meron man mga pasyente na kailangan i-IV antibiotic, parang ganun lang din, mag-insert ka ng IV, ganyan. Or minsan may mga pasyenteng marireceive ka na may PICC line kasi hindi pa tapos yung mga antibiotic nila. Yun, alagaan mo yun, change ka ng mga dressing. Speaking of dressing, yan, marami rin kami mga pasyente na may mga skin decline or mga, alam nyo yun, typical, parang med-surg din, alam nyo yun, marireceive nyo yung pasyente nyo, may mga skin tear, may mga,
mga MASD, mga ganon, 'di ba? Yung mga sacral area, protektan mo kung feeling mo hindi naman sila masyado nakakapaglakad with therapy, yung halos puro wheelchair lang sila, ganon. Syempre magbi-build ng pressure, maglalagay tayo ng mga Mepelex doon sa sacral area. Ano pa ba? Ayun, babantayan mo yung mga wounds nila, ganyan, i-chart mo 'yun, tapos titingnan mo yung mga order ng pag may wound consult sila, pag na-assess na sila ng mga wound nurse, may mga order doon, titingnan mo kung ano yung mga dressing, appropriate dressing na order para doon sa mga ganong wounds. Ayan. Ginagawa ko yan typically hapon. 'Di ba, message kasi medpass kasi 'di ba umaga. Hapon, yun, marami kaming oras, yun, doon ako magpapalit-palit ng mga dressing, or kung may kailangan bantayan, titignan yung mga sutures or staples, titignan mo kung may drainage, palit ka ng ng mga dressing, linis ka ng mga sugat. Ganon. Yun, ganon lang din, routine, araw-araw mong parang paulit-ulit yun. Nasasanay naman na ako na. Yan. Kasi nga 'di ba ER yung experience ko, laging tusok, bigay ng gamot, antay ng labs, ganun ng sa ER, 'di ba? Or kung may ambulance, kailangan agad i-stabilize, lipat sa ICU, ganyan. So, ibang-iba na talaga yung mundo dito. Siguro I would say yung mga may med-surg experience, na lang sa inyo to, sobrang parang bakasyon nyo na lang dito. Ganun lang ang mga sinasabi ng mga mga nurses sa amin dito sa rehab na may med-surg experience. Napaka-easy daw. Ayan. Pero pipilitin ko gumawa ng kahit man ng, alam niyo yan, may pasilip man lang na yung itsura ng namin, mga hallway doon, mga ganyan. Yan. Pag nagra-rapid response kami pala, meron pa rin naman crash cart doon. Kung yung pasyente nag-tachycardia, mga ganyan, meron pa rin naman kaming EKG machine doon. So, minsan nagpapa-order yung doktor na kuha na ng EKG, mga ganyan. So, yun, ganun lang naman. Sana na-imagine nyo yung setup sa rehab. Ganun. Paano yung mga may trach? Minsan may mga trach din kaming pasyente. Meron kaming, hindi lahat ng hallway, hindi lahat ng room meron sa aming may oxygen sa sa pader. Merong isang hallway lang talaga na na may oxygen sa pader, kaya as much as possible dapat may empty rooms din kami dun sa hallway na yun, in case na may admitted na pasyente na kailangan ng continuous oxygen therapy. Yan. Kung wala naman, kung yung mga simple oxygen therapy, mga may PRN na auto lang, mga ganun, nagdadala lang sila ng portable, or may oxygen tank lang doon sa sa bedside, mga ganun. Dito sa rehab, meron din kaming mga may mga term din ginagamit yung mga therapy sa mga pasyente. Yung importante din sa amin kung yung level of assistance sa transfer or sa assistance sa ADLs nila, lalo na sa pag-transfer, kung naglalakad ba sila, or minsan ang mga term namin doon, mga minimum assist with wheelchair ba, or contact guard, or rolling walker, moderate assist. Yan, kung wheelchair, minsan sinasabi namin, min assist rolling walker. Ibig sabihin nun, madali lang siyang i-assist. Siguro 20% lang ang effort mo para itulungan siya, tapos halos siya na lang lahat. O pag sinabi namin, itong pasyenteng to, contact guard lang to. Ibig sabihin, kaya niyang maglakad, pero lalagyan mo pa rin ng gait belt, pero halos nakaalalay ka lang dun sa gait belt, halos kaya niya na talaga. Pag sinabi naman moderate assist, parang 50-50 kayo. 50% ng effort mo, tulungan yung pasyente, halos parang pagtatayo siya, kailangan tulungan mo rin na
i-lift siya, may effort ka, yun. Parang ganun ang moderate assist. Pag sinabi mo namang moderate assist to wheelchair, ibig sabihin parang yung pasyente, hindi niya kaya maglakad papunta dun sa wheelchair niya. Kailangan ilapit mo yung wheelchair and siguro 50% ang effort mo na ano man lang, stand and pivot mo yung pasyente sa sa wheelchair. Pero meron din kaming mga yung mga max talaga in total. Pag sinabi mong max, talagang yan, kailangan dalawa kayo, ikaw at saka yung tech mo, kailangan i-effort kayo na i-transfer yung pasyente mo. Pag total naman, yan, gumagamit na kami ng mga Hoyer lift. Alam nyo ba yon, yung mga may sling tapos may remote, yung parang may machine na nagli-lift sa pasyente, tapos yun, ilalagay mo sila sa wheelchair kung kailangan, mga ganun. So ganun yung mga level of assistance yung mga dito sa amin sa rehab, yan ganyan. Kasama yun sa report, kapag nagbibigay ng report, shift change, hand off, yan sasabihin sa'yo ng kapalitan mo, itong pasyenteng to moderate assist with wheelchair, or moderate assist with with rolling walker, yan ganun. May ang typical na na hand off, ganun pa rin, pero may level of assistance din kami ini-include sa report. Yan.